Anak, gising na. Papasok ka pa, di ba? Sol, bangon na dyan. Nagluto na ako ng almusal at magkape ka na ron. Nagpainit na rin ako ng tubig. Alam kong mahina ka sa lamig. Yun ang boses na bumungad sa akin. Hindi ko napigilang mag-inat. Inaantok pa ako, pero gustong-gusto kong pumasok. First day sa pagiging high school student. Malayo ang school, pero sabi ni tatay, kakayanin namin. Kaya magtitiwala ako sa kanya. Nairaos namin ang elementary, kaya ilalaban pa namin hanggang college. Walang susuko. Ano ba naman yan? Tanong ng madrasta kong si Jonah. Papasok pa rin yan sa high school? Akala ko ba hanggang elementary lang yung anak mo, Pedro? Tumaas ang mga kiling ng tatay ko habang nagsisibak ng kahoy. Gustong mag-high school. Hayaan mo na. Pedro naman! Alam mong gatas pa lang ng anak natin. Kulang na. Halos kamote na nga lang ang kainin natin, tapos pinag-aaral mo pa yan? Bulalas ni Nanay Jonah. Kung sana, tinulak mo na lang na magtrabaho. Yung pinsan ni Marsing, naghahanap ng katulong at ng babysitter. Sana pinadala mo na lang doon. May pera ron. Hindi yung pala mo na nga, dagdag gastusin pa. Huminga ako ng malalim. Mabagal kong hinalo ang aking kape. Ilang beses ko nang narinig yon, hindi na naman bago sa aking pandinig. Palaging kontra si Nanay Jonah sa pagpapaaral sa akin ni tatay. Hindi naman masama si Nanay Jonah, pero hindi ko sasabihing sobra niya ring bait. Hindi siya katulad ng nanay kong namayapa na malaki ang pangarap para sa akin o kahit sa mga anak nila ni tatay ngayon. Hayaan mo na, Jonah. May nakakain naman tayo ngayon. Katwiran ni tatay. Pero hindi pa rin matigil si Nanay Jonah. Oo, ngayon. Pero paano bukas? Sa isang araw? Sa makalawa? Mahirap na nga ang buhay natin. Napailing si tatay. Mas lalong maghihirap ang buhay natin kung hindi natin napag-aral ang mga anak natin, Jonah. Ayaw ko na matulad sila sa atin. Gusto kong may marating sila sa buhay. Palibhasa. Paborito mo yang si Sol at anak mo sa unang asawa mo, kaya gusto mong ibigay lahat kahit walang-wala ka, Pedro. Giit pa ni Nanay Jonah. Ayaw ko nang pinag-aawayan nila ako, pero ayaw ko rin naman na tumigil sa pag-aaral. Yun na lang ang nakikita kong pag-asa sa buhay namin. Kung hindi ko sisimulan, mas walang mangyayari sa amin. Tumigil si tatay sa pagsisibak ng kahoy at nagpunas ng tuwalya. Hindi sa paborito ko. Ano ba yung iniisip mo? Hindi lang si Sol ang gusto kong pag-aralin. Pati ang mga anak natin. Pinag-aaral ko dahil alam ko sa sarili ko na kailangan kong pag-aralin ang mga batang yan. Kahit mamuti na ang mga mata ko sa sobrang hirap at gutom, mapag-aral lang ang mga yan, gagawin ko, Jonah. Kaya kahit tumalak ka ng tumalak dyan, itutuloy ko ang pagpapaaral dyan kay Sol. Hindi ko na napigilang magsalita. Saka, Nay Jonah, kapag nakatapos naman po ako, pag-aaralin ko po ang mga kapatid ko. Napairap naman si Nanay Jonah. Bakit pa kasi mag-aaral? Mag-aasawa lang din naman niyang si Sol. Pagtanda niyan, walang saysay ang mga ginagawa mo ngayon. Dahil magpapadala lang din naman sa asawa yang si Sol. Huminga ng malalim si tatay at hindi na lang pinansin ang mga sinabi sa akin ni Nanay Jonah. Matalino naman tong si Sol. Wala ka lang bilib, Jonah. Bilisan mo na, Sol. Maaga tayong umalis para hindi ka malate sa school. Bahagya akong napangiti. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Si tatay ang unang taong nagtulak sa akin na mangarap ng mas higit pa. Kaya malaki rin ang tiwala ko sa sarili kong magtatagumpay ako sa buhay. At sa tagumpay na yon, isasama ko silang lahat. Sabi nila, ang unang alaala raw ng isang bata ay kadalasang masaya. Isang kaarawan, paboritong laruan, o ang init ng yakap ng magulang. Sa akin, putik ang una kong naaalala. Makapal, malagkit at kulay tsokolating putik na halos lamunin ang mga paa ko tuwing maglalakad kami papunta sa school. Nakatirik ang bahay namin sa isang burol malapit sa ilog. Maliit at hindi pa semento ang kusina namin kaya laging maputik. Hindi rin maisara ng maayos ang mga bintana. Wala kaming marangyang gamit, pero may tatay ako. Sa putik na hanggang tuhod kapag umuulan, sa matutulis na bato kapag tuyong-tuyo ang daan,
Sa tabi ng mga palayan, bahay kubo at kapitbahay na napapailing habang tinitingnan ang pagod kong mga paa. Kapag umaapaw ang ilog na kadalas ay nangyayari tuwing tag-ulan, lumuluhod si tatay at hinihintay akong sumampa sa likod niya. Sige, sakay ka na sa likod ko, Sol. Mababasa ang mga sapatos mo. Itaas mo yung palda mo, sabi sa akin ni tatay. Pero tay, mabigat na po ako. Mahinahon kong reklamo kasi hindi na naman katulad dati na bata pa ako noon. Ngunit tatawa lang si tatay na para bang kahit tumanda pa ako, bubuhatin niya pa rin ako. Wala ka pa sa kalahati ng bigat ng mga pangarap mo. Halika na. Ano, araw-araw na lang ba tayo magtatalo rito, Sol? Paano na lang kapag nasa kolehiyo ka na? Mas mabigat ka na sa panahong yon. Pero hindi pa rin ako mapapagod, Sol. Kaya halika na. Ako ang bahala. Kapag sinasabihan ako ni tatay ng ganon, mas lalo akong kumakapit sa pangarap ko. Mas lalong lumalambot ang puso ko, kasabay ng determinasyon na tinanim sa akin ni tatay. Minsan, sobrang lakas ng agos ng ilog, pero hindi siya natitinag. Mahigpit ang kapit niya sa akin. Kahit lumalamig ang tubig at abot bewang na, tuloy pa rin ang hakbang niya. Para bang alam niya na kapag tumigil siya o nadapa, hindi lang ako ang babagsak, kundi pati ang lahat ng pinaniniwalaan niyang pwede kong marating. Salamat po, tatay. Nakangiti kong sabi nang ibaba niya ako. Tinulungan ako ni tatay na suotin ang mga sapatos ko. Mag-ingat ka. Susunduin kita mamaya dito. Tumango naman ako. Apo. Naglakad na ako papunta sa kalsada. Habang papunta sa school, hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas, high school student na ako. Nang makapasok at makaupo sa classroom, napatingin ako sa mga kaklase ko na dating mga kaklase ko na rin naman. Tinitingnan ko ang mga kaklase kong malilinis ang uniforme. Sinusundo ng magulang na may payong at baong masasarap na pagkain. Naiinggit ako. Oo. Pero alam ko ring hindi sila binubuhat sa ilog ng ama nilang handang ibigay ang lahat. Si tatay ko lang yon. Siya lang ang akin, kaya sapat na sa akin yon. Sol! Boses yon ng kaibigan kong si Mariel. Ano ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka na mag-aaral? Napangiti naman ako. Akala ko nga rin umiyak pa nga ako. Pero sinabi sa akin ni tatay, nasisikapin niya na pag-aralin ako hanggang kolehiyo. Hindi siya sumusuko sa akin kaya hindi rin ako susuko. Napangiti si Mariel at niyakap ako. Mabuti naman, Sol. Tabi tayo Huwag kang mag-alala. Makakatapos tayo sa pag-aaral natin. May mga taong sumusuporta at nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Pero may mga tao rin naman na ayaw sa akin. Ibababa ako at gusto akong panghinaan ng loob. Uy! Narinig kong sabing na Rika sa likuran ko at mukhang magpaparinig na naman sa akin. May bago na namang baon si Sol sa dahon ng saging na dala niya. Yuck! Kahit simpleng lunchbox, hindi ka man lang makabili. Kaya nga, siguro sira na yung lunchbox niya na Tupperware ng ice cream. Dagdag ni Mika, sabay tawa. High school na, hindi pa rin makabili ng maayos na lunchbox. Sa bagay, ano bang kaya ng tatay niyang mahirap pa sa daga? Hindi ako natinag, pero kumuyom ang kamao ko. Pagtawanan na nila ako, pero wag lang ang tatay kong nagpapakahirap para sa amin. Umupo ako at dahan-dahang inilapag ang bag kong kupas ng strap at tinahina ang isang sulok. Inilabas ko ang baon ko, walang pakialam kahit tumawa pa ng malakas sina Mika at Rika. Sanay na ako sa mga bulok na ugali nilang dalawa. Elementary pa lang kami, ganyan na sila. Gusto nyo? Tanong ko habang nakatingin sa kanila. Kung makapandiri si Rika, para namang sobrang nakakadiri ang tuyo. Pangit naman. Iyaw, hindi ako kumakain ng tuyo. Sagot ko habang tumatango. Siguro, yan ang pinagkaiba natin. Kumakain ka ng hindi iniisip na pinaghirapan ng mga magulang mo. Ako kasi, bawat butil na kinakain ko, iniisip ko ang pinaghirapan ng tatay ko. Tumigil ang tawa nila. Dapat lang, dahil hindi ako papayag na hamakin lang nila ang tatay ko na mahal ko. Sinamaan ako ng tingin ni Mika. Alam mo, Sol, wala kaming pakialam. Sobrang hirap nyo. Papasa ka na sa pagiging pulube. Pumapasok ka pa rito?
Oh, bakit? Sa'yo ba tong school? Anak mayaman ka ba? Nasa barangay lang naman ang nanay mo ah. Tricycle driver ang tatay mo. Pasalamat ka na nagsisikap sila sa'yo na hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. High school na tayo. Sana naman matuto ka ng maging sensitive sa damdamin ng iba. Try mo namang ilagay ang sarili mo sa posisyon ng iba para maintindihan mo sila. Sagot ko at tinitigan sila ng mabuti. Hindi nagpapatalo sa mga salita nilang mapanlait. Tumagilid ng upo si Rika, sabay halukip-kip. Feeling mo kasi ang talino mo dahil lang top 1 ka palagi. Akala mo, hahayaan ko pang maging top 1 ka ngayon? Puro ka naman paawa. Isinara ko ang baon ko at maingat na tiniklop ang dahon ng saging. Alam mo, kung matalino kang tao at alam mo sa sarili mo yon, hindi ka matitrigger sa mga matatalino sa paligid mo. Dapat confident ka. Kaso, umaalingasaw ang insecurities mo. Kulang pa ako sa resources niya na. Mas kompleto ka pa pero palagi kang pangalawa. Try mo kayang isipin ang pagkukulang mo sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, hindi ako nakikipagkompetensya. Nag-aaral ako ng mabuti para sa sarili ko, para magamit ko sa future at hindi makipagbardagulan sa Eureka. Kaya ka lang top 1 kasi naawa sa iyong mga teacher. Singhal ni Mika. Dahil mahirap ka, ni sapatos wala kang matinong suot. Tumingin ako sa aking lumang itim na sapatos. May gasgas ang isa sa harapan at ang kaliwang swelas ay halos humiwalay na. Pero okay lang, nagagamit pa rin naman. Sa tingin nyo, walang utak ang mga teachers natin? Ano, pinaira lang ang awat, hindi tinignan ang performance ko sa school? Saka tama ka. Sabi ko ng mahinahon at tiningnan ang aking mga sapatos. Hindi bago ang mga sapatos ko. Pero mas malayo na ang narating ng mga to kaysa sa kayang lakarin ng karamihan dito. Whatever. Inirapan ako ni Rika. Pagka-graduate mo, wala namang may pakialam kung top 1 ka, kung mukha ka pa rin mahirap na taga-bundok. Mukha ka nga lang tendera sa palengke. Dahan-dahan akong tumayo. Kung makapagsalita naman ang mga ito, para namang may mali sa pagiging tendera sa palengke. Mas lalo tuloy akong naiinis sa kanilang dalawa. Wala man lang character development. Mas gugustuhin kong magmukhang taga-palengke. Sabi ko at matatagang boses para malaman nila na hindi tamang mga sinasabi nila. Kesa magmukhang hindi pa nakarating dun kahit minsan. Pwede mong bilhin ng sapatos mo, Mika. Pero yung ugali, hindi nabibili. At talino, hindi mo yan mahihiram kahit kanino. Umawang ang kanilang mga bibig. Natawa na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Tumalikod sila, kunwaring hindi apektado. Pero pulang-pula naman ang mga tenga sa inis. Sa likuran, narinig ko si Mariel na napatawa. Inilapit niya ang upuan niya sa akin at ipinatong ang baba sa palad. Grabe ka, Bes. Supalpal na naman sila sa'yo. Natawa na rin ako. Sila naman ang nagsimula. Lagi naman silang ganyan, sabi niya habang umiiling. Parang may monthly meeting sila kung paano ka iinsultuhin sa linggong ito, Sol. Bumuntong hininga ako. Hindi naman ako masyadong apektado. Ayoko na lang masyadong pansinin pero minsan nakakainis na talaga. Frustrated sila kasi mas nakakaangat ako sa klase kaysa sa kanila. Obvious naman, sabi ni Mariel sabay tango. Kasi ikaw palagi ang top at hindi nila magets kung bakit. Hindi kasi kasama sa libro nila kung paano lampasan ang isang tao nagbabasa habang recess kesa ang makichismis at manlait ng buhay ng iba. Hindi ko naman ginagawa to para maging pinakamagaling sa klase. Bulong ko. Pero sige, aaminin ko. Gusto ko rin naman kasi dahil nasa scholarship na gusto ko sa college. Kailangan ko yun, Mariel. Hindi ako makakapasok ng kolehiyo kung wala yon. Hindi lang to tungkol sa pagiging top 1. Tungkol to sa pagbukas ng pinto sa akin pagdating ng panahon para hindi naman masyadong mahirapan si tatay sa akin. Tiningnan niya ako. Tapos yung baon ko, nakalahating nakabalot. Iba ka talaga. Alam mo ba yon? Sabi nga ng nanay ko, alam niya na malayo ang mararating mo. May iba na nag-aaral dahil gusto ng magulang nila. May iba na sapat ang pumasa. Pero ikaw, para kang nag-aaral na parang yun lang ang pag-asa mo sa mundo. Tumigil ako at marahang tumingin sa kanya. Kasi totoo yun, wala naman akong ibang aasahan. Alam mo naman na mahirap kami, kaya ito na lang ang kinakapitan ko. Lumipas pa ang mga buwan.
Isang hapon, may group activity kami. Siyempre, magkasama sina Mika at Rika. Ako naman, kasama sina Mariel at 2 tahimik na lalaki na halos ako na ang gumawa ng plano. Mga pabigat at wala namang ambag sa grupo. Habang pinipresent namin ang ginawa, napansin ko kung paano tahimik na nakikinig ang buong klase. Si Sir Anton, tumango pa habang nakikinig. Pagkatapos ng presentation ko, naramdaman ko ang tapik sa likod ko. Sol, Tawag sa akin ni Sir Anton. ang galing mo kanina. Pwede ba kitang i-recommend para sa Division Quiz B next month? Napahinto ako. Sir, ako po? Oo, ikaw. Consistent ka naman sa klase ko. Naniniwala akong kaya mo yon. Nakangiting turan sa akin ni Sir Anton. Ngumiti ako. Opo sir, karangalan po yon. Mula sa likuran, ramdam ko ang inis ng titig ni Rika. Pero hindi ko na masyadong pinansin. Kahit naman wala akong gawing masama sa kanya, inis na inis pa rin siya sa akin. Paglabas namin ng school, sabay kaming naglalakad ni Mariel. Feeling ko, mamamatay na sila sa inggit. Bulong ni Mariel sa akin. Yung idea pa lang na ikaw ang magiging representative ng school, panira na sa araw nila, Sol. Mahina na lang akong tumawa. Wala naman akong planong inisin sila. Bahala na sila sa buhay nila. Saka tumigil ka nga. Mas lalo mo silang inaasar na mas magaling ako sa kanila. Huwag mo na lang silang pansinin para walang away. Baka mamaya mapunta pa sa guidance ang mga simpleng sigalot natin sa kanila. Tumingin siya sa akin at napanguso. Ang hirap kasing hindi pansinin, Sol. Below the belt na kayang mga salita nila sa'yo. Sumasagot ka pero nakikita ko naman na never kang nagbalik ng insulto sa kanila. Minsan gusto ko silang sapakin, pero alam kong hindi mo kailangan ng tagapagtanggol kasi kaya mo naman ipagtanggol ang sarili mo. Pero syempre, as a friend, naiinis pa rin ako na may mga naririnig akong ganon. Napangiti na lang ako. Hindi ko naman kailangan ng maraming kaibigan. Sapat na sa akin ang isa at tapat sa akin. Nang malapit na ako sa ilog, napangiti ako nang makita ko si tatay doon. Tuwing hapon, palagi ko siyang nakikita na nag-aabang sa akin. Binubuhat niya pa rin ako kahit na pwede naman akong maglakad pa uwi. Ayaw niya lang talaga na sobrang marumihan ng uniform ko. Tay, ako po palang napiling representative ng school po namin sa Quiz B. Masayang balita ko sa kanya. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni tatay. Wow, ang galing mo naman anak. Pero may mga dagdag gastusin ba yan, Sol? Umiling naman ako habang buhat ako ni tatay. Wala naman po. Kapag naman po dumadayo ako sa ibang school para sa competition, sagot naman po nilang pamasahe at pagkain namin, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ramdam kong nakahinga siya ng maluwag, kaya kahit yun man lang, maibigay ko sa kanya. Hindi si tatay ang klase ng tao na palaging ipinapakitang may problema siya. Kahit na hirap na kami at walang makain, siya lang ang nakikita kong taong ngingiti pa rin sa akin. Lumipas pa ang mga taon para sa akin, sa awa ng Diyos at sa pagsusumikap naming dalawa ni tatay, nakatapos ako sa aking pag-aaral sa high school. At ngayong magkokolehiyo na ako, nakakatakot mabigo dahil malapit na ako. Kaunting-kaunti na lamang, kaya kailangan ko ng seryosohin. Subalit kapag talaga malapit na sa rurok, mas lalo lang nagkakaroon ng mga balakid. Isang hapon, pauwi na ako galing Igiban at may dalang balde ng tubig ko. Masakit ng balikat ko, pawis na rin ako pero napahinto ako sa may pintuan ng kusina. Pinupunasan ko ang pawis ko gamit ang laylayan ng kupas kong blusa nang marinig ko ang aking pangalan. Hindi siya tutuloy, Pedro, bariing sabi ni Nanay Jonah. Parang may bumagsak sa dibdib ko nang marinig ko yon. Jonah, hindi pwedeng sayangin ang scholarship na yon. Tugon ni tatay, mahinahon pero puno ng paninindigan ng boses. Pinaghirapan niyo ni Sol. Ilang taon siyang gumigising ng maaga, nag-aaral ng mabuti. Para saan pang lahat ng yun kung... Para saan? Putol ni Nanay Jonah. Para mag-aral sa syudad? Para iwan tayo rito? Pedro, may bigas wala tayo ngayon. Tapos gusto mong lumayo pa siya, gumastos. Hindi tayo gagastos. Giit ni tatay, medyo napataas ang boses. May scholarship siya at libre ang tuition. Pero hindi libre ang pamasahe. Hindi libre ang pagkain.
Hindi libre ang buhay sa Maynila. Gusto mo bang magutom siya ron habang tayo dito? Halos wala na ring makain? Mag-isip ka naman. Hindi puro lang pangarap ni Sol. Halata namang hindi kaya. Pinipilit mo pa. Naiinis na sigaw ni Nanay Jonah. Hinigpitan ko ang hawak sa balde. Tumapo ng tubig at dumampi sa aking paa. Pero parang wala akong naramdaman. Namamanhid ako sa mga naririnig ko mula kay Nanay Jonah. Alam kong mahirap tayo. Bulong ni tatay na para bang pinipilit niyang maging kalmado. Hindi ako bulag, Jonah. Pero hindi ko kayang putulin ang pangarap ng anak ko. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya ang pagkakataong hindi ko naranasan. Paano tayo? Paano ang mga anak natin? Mariing sagot ni Nanay Jonah. Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa mga anak mo ngayon? Parang sampal yon kahit hindi ako hinawakan. Hindi naman kinakalimutan ni tatay ang mga kapatid ko. Pinag-aaral din naman niya kahit sobrang hirap. Mahal ko naman si Nanay Jonah at itunuturing ko na rin na para kong ina. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang ang tingin niya kakompetensya ako ng mga anak niya kay tatay. Maya-maya'y narinig ko ang boses ni tatay. Hindi patas yung sinasabi mo. Anak ko si Sol at hindi niya kasalanan kung naulila siya. Ginagawa ko lang ang tama. Tama para sa kanya pero mali para sa atin. Singhal naman ni Nanay Jonah. Kailangan natin siya rito. Kung may malasakit siya, dapat pumasok na lang siya bilang katulong. Maglaba, mag-alaga sa mga kapatid niya. Hindi yung mag-aaral pa sa malayo. Pedro, pahirap na ng pahirap ang buhay natin. Lumalaki na ang mga batang yan. Gusto ko nang tumalikod. Umalis at tumakbo. Pero nanatili akong nakatayo. Parang may ugat na humawak sa mga talampakan ko na ayaw akong paalisin. Siguro, ganun din ang mga pangarap ko. Matatag, mahigpit ang kapit at ayaw mamatay. Kaya kahit ano pang marinig ko, nagpapatuloy pa rin ako. Kung kailangan, kakausapin ko si Ate Linda. Biglang sabi ni tatay. Yung kapatid ng nanay ni Sol. Baka pwedeng tumira si Sol sa kanila habang nag-aaral. Hindi ba't mahirap lang din ang mga yon? Sa tingin mo ba tatanggapin ang anak mo ron? Ha? Magmamakaawa ka sa hipag mo? Sarkastikong tanong ni Nanay Jonah. Pamilya siya ni Sol. At kung may awa siya sa pamangkin niya, tutulungan siya ni Sol. At kung may awa siya sa pamangkin niya, tutulungan niya si Sol. Hindi para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng anak ni Lauren sa akin. Sabi pa ni tatay. Kilala ko si Tita Linda. Medyo masama ang ugali, pero alam ko naman na mapapakiusapan siya. Pero bahala na. Kung anong mangyari, kahit na parang hindi pumapabor ang tadhana, pipilitin niya pa rin makapag-aral. Dahan-dahan akong pumasok sa kusina. Tay, napalingon silang pareho. Nakatikom ang bibig ni Nanay Jonah. Si tatay naman, kita sa mga mata ang lungkot at pagmamahal. Narinig ko po lahat. Sabi ko sa kanila dahil ayoko magpanggap na parang hindi ako ang problema nilang dalawa. Pasensya na po. Hindi nagsalita si Nanay Jonah. Tumingin ako kay tatay. Kung papayag po si Tita Linda, tatanggapin ko. Maghahanap po ako ng part-time job doon. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi po ako magiging pabigat. Sol, mahinang tawag ni tatay sa akin. Tipid lang akong ngumiti para ipaalam sa kanila na okay lang ako. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po to. Hindi ko po sasayangin ang sakripisyo ninyo. Hindi ko po palalampasin ang pagkakataong ito. Kahit anong sabihin mo, singit ni Nanay Jonah. Hindi pa rin natin kaya. Kahit anong diskarte mo, may gastos pa rin. Hindi ka mabubuhay sa paganyan-ganyan mo lang, Sol. Alam ko po, Nanay Jonah. Sagot ko naman. Kaya nga po ako magtatrabaho. Kahit saan. Kahit sa fast food, maglalaba, magtututor. Hindi ko hihingin lahat sa inyo. Kasi alam ko naman po na may mga kapatid pa ako. Kaya wag na po sana kayong masyadong tumutol pa sa pag-aaral ko. Kaunting panahon na lamang naman po. Lumapit si tatay sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kamay niya sa likod ko. Buong loob na yan. Sabi niya kay Nanay Jonah at mas mahinahon na.
At ako, bilang ama niya, mas pipiliin kong mahirapan ngayon kaysa pagsisihan habang buhay na hindi ko siya ipinaglaban. Umiwas ng tingin si Nanay Jonah. Halatang galit pa rin siya, pero alam kong huhu pa rin iyon. Talagang hindi na lang mapigilan na sumama ang loob dahil sa hirap ng buhay. Pareho kayong matigas ang ulo, irap ni Nanay Jonah habang hinahalo ang ulam ng parang may kaaway ang kaldero. Pasensya na po, Nanay Jonah. Bulong ko sa mas nakakaunawang tono. Hindi siya sumagot, pero mukhang hindi naman siya naiinis sa presensya ko. At sapat na muna yun sa akin. Pagkatapos ng hapunan, sabay kaming lumabas ni Tatay. Maliwanag ang buwan at parabang sinadya kaming bigyan ng liwanag. Ayos ka lang, Sol? Tanong niya. Tumangon naman ako. Nahihiya po ako. Alam ko pong hirap na tayo. Anak, humarap siya sa akin. Hindi mo kasalanan to. At kahit kailan, hindi ko hahayaang mamatay ang pangarap mo dahil lang sa kahirapan natin. Dati akong ganyan, pero tinanggap ko na mahirap kami at nagsumikap para sa mga kapatid ko. Ayoko naman na mangyari pa yun sa inyo. Kung walang maglalakas loob, paulit-ulit na lamang ang ikot ng mga buhay natin. Ayoko namang ipamana sa inyo yon. Alam ko kung saan nanggagaling si Tatay. Maaga siyang naulila sa mga magulang. Naulila ako kay Nanay, pero nandito pa rin naman siya kaya hindi mabigat. Pero si Tatay, ibinuhos niya ang oras, panahon at pagsisikap para sa kanyang mga kapatid. Napakagat ako sa labi. Pero galit po si Nanay Jonah. Makakalimutan din niya yan. Natatakot lang siya. Pero ako, naniniwala ako sa'yo. At yun ang mahalaga. Inakbayan ako ni Tatay na para bang ibinibigay niya sa akin ang buong tiwala niya. Tahimik kaming tumayo roon. May tumatahol na aso sa malayo, amoy palay at mantika ang hangin. Sobrang simple pero masaya ang puso ko sa suportang natatanggap ko mula sa kanya. Kahit mahirap kami, swerte ako na siya ang tatay ko. Swerte ako na may tatay ako na hindi pinanghihinaan ng loob sa kahit na ano. Tay, tumaas ang mga kilay niya. Bakit, Sol? Napangiti ako. Salamat po ha. Habang buhay ko po itong babaunin, hindi ko po sasayangin ang suporta at tiwala na ibinigay niyo po sa akin. Nakiusap na nga si Tatay na patirahin muna ako ni Tita Linda sa bahay niya. Maraming reklamo pero mabuti na lang at pumayag naman. Dumating ako sa bahay ni Tita Linda bago lumubog ang araw. Bit-bit ko lang ay isang backpack, mga dokumento ng scholarship na nakalagay sa plastic envelope at ang mahigpit na yakap ni Tatay na tila nakadikit pa rin sa mga balikat ko. Hindi malaki ang bahay pero mas maluwag ito kaysa sa kinagisnan ko. Kulay asul, may mga bintanang parang may rehas at may sariling garahe at gate. Pero sa likod ng mga kaginhawahan na yon, ramdam ko agad ang lamig sa boses ni Tita Linda habang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. Baka akala mo resort to ha? Sabi niya sabay abot ng basahan bago ko pa maibaba ang bag ko. Hindi ka bisita rito, Sol. Tandaan mo, tumira ka rito dahil kinausap ako ng tatay mo. At kahit paano naman, anak ka ni Loren. Kaya bago ka mag-aral, matuto ka munang tumulong dito sa bahay. Kasi patitirahin lang kita ng libre dito. Pero hindi ibig sabihin, ako pang magpapakain sa'yo. Sapat lang ang kita namin ng asawa ko sa mga anak namin. Kaya matuto ka ring dumiskarte ng kakainin mo. At mukhang magsisikap din naman ang tatay mo na magpadala ng pangkain mo dito. Hindi na ako kumontra. Alam ko naman yon. Pero hindi ko na rin iistorbohin si tatay sa mga gastusin ko rito. May sinusuportahan pa siyang mga kapatid ko sa probinsya. Opo, tita. Sagot ko habang nakayuko. Naiintindihan ko naman. Lumaki akong marunong lumugar. Maghahanap na lang agad ako ng trabaho. Gagawa ng gawaing bahay bago umalis para hindi magalit si Tita Linda. Kaya sa mga sumunod na araw, kahit may klase ako ng 6:00 ng umaga, nagwawalis ako ng bakuran, naguhugas ng pinagkainan kagabi at nagsaing para sa almusal. Si Luwan, na anak ni Tita Linda, nakaupo lang sa mesa, abala sa cellphone,
Nakataas ang paa at hindi man lang ako pinapansin. Tamang-tama, ani Tita Linda habang inaabot ko ang bag ko. Pag uwi mo mamaya, ikaw na rin ang maglaban ng uniform ng mga bata. Hindi ko na kaya lahat ng gawaing bahay dito. Opo, Tita Linda, maaga naman po akong uuwi mamaya. Sagot ko muli kahit alam ko sa sarili ko na pagod na ako pag uwi ko galing sa aking part-time job. Basang-basa ang likod ko sa pawis nang makarating sa school. Umabot naman ako sa unang klase. Yung katabi ko, may 3 gel pen na pastel ang kulay. May water bottle na may mga hiwa ng lemon sa loob at makintab ang mga notebook. Ako, nagsusulat sa likod ng lumang bond paper na nakuha ko pa sa gamit ni Luan kagabi. Kapag college naman kasi, wala silang pakialam sa notes ng estudyante. Pero nakinig ako, mabilis ako nagsulat, pinaalala ko sa sarili ko kung bakit ako naroon. Hi! Nakangiting bati sa akin ng katabi kong mukhang yayamanin. Gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Hello, ako si Princess. Mukhang matalino ka sa klase. Nakakainggit ka naman. Samantalang ako, hirap na hirap ako. Wala pa akong friends. Halika, lunch tayo. Umiling naman ako kaagad. Pasensya na, wala akong pera. Nagtitipid din kasi ako. Tumaas ang mga kiling nito. Ganon. E di, ililibre na lang kita. Halika na. Ha? Bago pa ako makatanggi, hinila niya na ako. Ayaw ko sanang magpalibre dahil nakakahiya. Pero mukha naman siyang mabait. At kapag tinitingnan ko siya, para bang pag-aaral lang ang alalahanin niya. Pagkatapos ng klase, naglakad ako papuntang karinderya kung saan ako tumutulong maghugas ng plato kapalit ng kanin at ulam. Alam nilang may isa pa akong trabaho, kaya hindi na nila ako pinipilit na tumagal. Basta kapag may tira sa mga ulam, binibigyan nila ako. Salamat po dito, nakangiti kong sabi. Kahit pagod, uuwi pa rin akong gumagawa ng gawaing bahay. Nagpapahilot pa sa akin minsan si Tita Linda. Nakakapag-aral na lang ako kapag tulog na silang lahat. Minsan, hindi na muna ako umuuwi at sa labas nag-aaral kasama si Princess. Para kahit paano makatakas ako sa mga gawaing bahay sa bahay ni Tita Linda. Nandito ako para mag-aral, kaya hindi pwedeng mawalan ako ng oras sa pag-aaral ko. Grabe naman yung tita mo. Nakakapagod kaya ang mga ginagawa mo. Ang lalim ng eyebags mo palagi, girl. Parang hindi ka na natutulog, Sol. Napabuntong hininga ako. Hindi ko kasi masabi o makapagreklamo kay Tita Linda. Siya ang gumagawa ng pabor para sa akin, kaya kailangan ko pa rin gumawa sa bahay. Napangiti si Princess. Gusto mo, sa amin ka na lang, Sol? Sasabihin ko kay Mommy. Tumawa na lang ako sa sinabi ni Princess. Huwag na, nakakahiya. Hindi niyo rin naman ako masyadong kilala. Saka okay pa naman ako sa poder ni Tita Linda. Natitiis ko pa naman. Natitiis ko dahil alam kong nagtitiis din sina tatay at ang mga kapatid ko sa probinsya. Sabay-sabay kaming lumalaban para sa pangarap ko. Pero minsan, hindi ko maiwasang mainis kay Tita Linda. Nagyayabang ito at parang sobrang laki ng utang na loob ko kung makapagsalita. Minsan, naririnig ko siyang kausap ang kaibigan sa cellphone. Ay oo, ako na nga tong tumutulong sa pamangkin kong mahirap. Ako na nga ang gumagastos. Hinayaan ko na lang, kahit nanising kong duling, wala pa siyang ginagastos sa akin. Kung doon tumataas ang ego ng aking tita, hahayaan ko na lang. Nagtututor ako sa mga batang elementary tuwing Sabado. Minsan, nagbebenta ako ng yema sa klase o gumagawa ng assignment ng iba kapalit ng kaunting bayad. Sa library ako tumatambay para tapusin ang mga gawain dahil wala akong laptop. May mga araw na 5 oras lang ang tulog ko, namamanhid pa ang kamay sa kakalaba, pero hindi ako lumiliban. Ganyan talaga pag mahirap, sabi ni Tita Linda sa akin. Kailangan marunong makisama, marunong tumanaw ng utang na loob. Tumigil ako sandali, pero mahinahon pa rin ang sagot ko. Opo, hindi ko po nakakalimutan lahat ng tulong ninyo. Tinitigan niya ako habang kunot ang noo. Mabuti naman. Kahit may scholarship ka pa at may trabaho, dito ka pa rin umuuwi. Dito ka pa rin kumakain kapag petsa di peligro ka. Kaya tama lang na tumulong ka rito.
Baka sabihin mo dyan sa tatay mo, masyado ka naming inaalila rito. Napapagod lang naman ako. Hindi ko iniisip na inaalila nila ako. Hindi ako nagrereklamo kay tatay dahil ayokong mag-alala siya. Kilala ko yon. Isang sumbong ko lang kay tatay. Kahit na mahirap, pupuntahan pa rin ako nun. Kaya kapag may problema ako, mas madalas na itinatago ko na lang. Subalit may mga pagkakataon talaga na umiiyak ako sa maliit na kwartong tinutuluyan ko. Tahimik dahil ayokong may makakita na mahina ako. Sa halip, binubulong ko sa sarili. Tatapusin ko to para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para kay tatay. At kahit papaano, humihinto rin ang luha. Nagkakaroon muli ng bagong pag-asa. Isang Sabado, dumalaw si tatay sa akin. May dalang plastik ng pansit at banana Q. Parang hinaplos ang puso ko nang makita ko siya. Amoy araw at lupa siya, pero mabilis akong nakaramdam ng ginhawa sa piling ni tatay. May kaunting tip ako galing sa construction, Sol. Kaya ako nakadalaw sa'yo. Masayang Nanay Jonah mo na may trabaho na ako sa construction. Siya naman talagang kinuha ng katulong sa bahay ni Aling Lorna. Kaya kahit paano, hindi na gaanong mahirap. Hindi na umaabot sa puntong kamote lang ang kinakain namin, Sol. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa amin. Nakangiting sabi ni tatay sa akin. Kaya dinalhan kita ng paborito mo. Alam kong gutom ka lagi dito. Naluluha ako sa mga kwento ni tatay. Gusto kong sabihin na napapagod na ako, pero sobrang positibo niya palagi. Palagi siyang nakangiti, kaya nahahawa na rin ako. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Tatay, okay ka ba rito? Tanong niya at lumingalinga sa paligid. Matulog ka naman, Sol. Ang pangit mo na. Hindi ko na napigilang umiyak. Tay naman. Namamangha ako na isang pagtawag ko lang ng tatay sa kanya, alam niya agad na mabigat ang aking dinadala. Sa lahat ng tao, si tatay ang mas higit na nakakakilala sa akin. Minsan po hindi madali pero kakayanin ko. Mahina kong usal sa kanya. Tumango siya at pinunasan ng pawis ko sa noo. Alam ko namang matapang ka. Anak kita. Naniniwala sa akin si tatay. Lagi siyang naniniwala sa akin. Kaya anong karapatan ko para sumuko? Nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nagsikap ako ng mabuti hanggang isang araw, ang pangalan ko kahit paano nagkaroon na ng bigat. Mirasol R. Santiago, Bachelor of Science in Business Administration, cum laude. Parang malayo ang tunog ng palakpakan. Nangangatog ang mga kamay ko habang umaakyat ako sa entablado. Suot ang hiniram kong sapatos na may takong at toga na masyadong maluwag para sa akin. Sa dami ng ginagawa ko, minsan hindi ko lubos maisip kung paano pa ako naging cum laude. Pero baka tama si tatay. Tama siya at naniniwala na para ako sa mga bagay na malalaki dito sa mundo. Tatay, parang ewan, bakit ka naman po umiiyak? Natatawa kong tanong kahit naluluha na rin. Pormang-pormang tatay ko na yan tapos iiyak lang? Mahinang tumawa si tatay. Sobrang saya ko, Sol. Habang tinitingnan kita sa stage kanina, sobrang saya ko. Siguro masaya rin si Lauren. Pangarap namin to ng nanay mo para sa'yo, Sol. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi din dahil po sa inyo. Tumawid ka po ng baha para lang makapasok ako sa eskwela. Palagi po akong sinusuportahan kahit na mag-away pa po kayo ni Nanay Jonah. Na ilang beses nagutom para lang ako'y makakain. Hindi lang po ako nagtagumpay, tatay. Ikaw din po. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, nagawa mo. Ang galing-galing mo, Sol. Humagulgol ako sa balikat niya. Kasi naman, nakakahawa ang mga hikbi niya. Salamat, tay. Ilang buwan nang lumipas, nagsimula na ako magtrabaho bilang remittance teller sa isang maliit na financial center. Ang hirap kapag walang backer, kapag walang connections. Kahit may diploma, parang ang hirap pa rin maghanap ng maayos na trabaho. Mabuti na lang, tinulungan ako ni Princess, kaya kahit paano, nagkaroon agad ako ng trabaho. Hindi marangya, pero marangal ang trabaho ko at okay na rin naman ang sahod. Suot ko araw-araw ang kulay asul na uniforme.
May name tag sa kaliwang dibdib. Araw-araw, sumasakay ako ng jeep. Yakap-yakap ang lumang sling bag. Nagdarasal na hindi ako malate. Dumating ang una kong sahod, hindi ko man lang naisip ang sarili ko. Dumiretso agad ako sa palengke, tapos sa tindahan ng sapatos malapit sa terminal. Size 9 pang high school na lalaki? Sabi ko sa tindero, sabay abot ng perang parang may halong dasal. Bumili ako ng 2 pares ng sapatos para kay JJ. Isa para sa eskwela, isa'y para sa pang-PE niya. Bumili rin ako ng notebooks, ballpen at bag sa ukay-ukay. Doon ako bumili para mas matibay. Nag-grocery na rin ako. Barya na lang ang laman ng wallet ko at budget ko hanggang makasahod ulit. Pero okay lang dahil pakiramdam ko, kumpleto ako. Pag uwi ko, iniabot ko kay JJ ang mga yon. Nagniningning ang mga mata niya sa tuwa. Ate, akin talaga to? Tumawa ako. Oo nga, sa'yo yan. Kaya hindi mo kailangan mag-alala na hindi ka makakapag-aral. Ako ang bahala sa'yo. Niyakap niyang sapatos na parang ginto. Si tatay, tahimik lang na nakatingin at nakangiti sa amin habang inaayos ang mga pinamili ko. Pero ng gabi, habang nakahiga ako at nakatingala sa kisame, mabilis ang tibok ng aking puso. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ko sila kayang itaguyod ngayon na ako na ang inaasahan? Kakayanin ko naman siguro, pero hindi na yata talaga mawawala ang pangamba ko. Mas mahirap pala magpaaral ng kapatid kaysa sa inakala ko. Hindi ako nagrereklamo, pero may mga gabing umiiyak ako bago matulog, lalo na pag may hinihinging pera ang mga kapatid ko para sa mga projects. Minsan, nagkakautang ako. Ayoko rin naman kasing masyado pang mag-alala si tatay sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Okay lang yan, Ate Sol. Minsang sabi ni JJ sa akin. Nakakaintindi naman kami. Sabihin mo lang kung wala. Kaya nandyan pa naman si nanay at tatay. Masaya kami na pinag-aaral mo kami, ate. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan mong saluhin lahat. Saka kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ako naman ang tutulong, Ate Sol. Pero hindi ko kayang sabihin. Hindi ko kayang aminin kasi nangako ako. Nangako akong magtatapos sila sa pamamagitan ko. Nangako akong papaaralin ko rin sila. Nangako ako na sabay kaming aangat. May mga sandaling gusto kong sumuko, pero tuwing umuuwi ang mga kapatid ko na may exam, na perfect score at talagang may achievement sa school, bumabalik pa rin ang pag-asa sa akin. Kaya nang dumating ang araw ng graduation ni JJ, masaya ako kahit na medyo umuulan pa nga. Nang tawagin ang pangalan niya, palakpak ako ng palakpak hanggang sa namulang palad ko. Jason J. Santiago, Bachelor of Secondary Education, Major in Science. Tumingin siya sa amin mula sa entablado at nagtagpo ang mga mata namin. Doon ko naramdaman na may narating naman ang aking mga pagsisikap. Pagbaba ni JJ, lumapit siya sa amin. Itinaas niya ang diploma na parang medalya. Ate, para sa'yo to. Hindi. Bulong ko habang niyayakap siya. Para sa ating lahat to. Lumipas ang ilang linggo, simple lang ang salo-salo namin. Pansit lang ang handa pero masaya. Ako naman, 27 na. Sa unang pagkakataon, iisipin ko naman ang sarili ko. Bes, may kilala akong single na mabait, stable at hindi judgmental. Gusto mong i-meet, Sol? Sabi sa akin ni Mariel. Napatawa ako. Wala naman akong balak na magkaroon ng love life, Mariel. Nalaki ang mga mata ng aking kaibigan. Anong wala? Matanda ka na. Gusto mo bang maging soltera? Makipag-date ka naman, baka magkaroon ka na ng ugat dyan. Tumingin ako sa paligid. Luma pa rin ang bahay namin, pero kahit paano, napasementohan ko na. Wala na ring butas ang bubong at may kisame na. Malalaki na rin ang aking mga kapatid at ang isa'y malapit ng maging teacher. Siguro, panahon na. May punto rin naman si Mariel. Baka panahon na para may makakilala sa akin na higit sa mga laban ko sa buhay. May ipapakilala ako sa'yo, promise. Hindi siya creepy. Sabi ni Mariel sa akin habang kumakain kami ng tanghalian isang linggo. Tinaasan ko siya ng kilay habang binubuksan ang baon ko. Hindi ako naghahanap, Mariel.
Ayoko na ng pinakilala mo nung nakaraan. Nakakainis. Hindi mo hinahana pero baka siya na yung darating. Kumindat pa siya at nagtaas ng kilay. Matino na to, may trabaho. Manager sa isang fast food restaurant. Huwag ka na magreklamo. Trial and error nga kapag nakikipag-date. Huwag kang mapagod. Paano ka magkakaasawa niyan? Mahina akong tumawa. Nakakawala naman kasi talaga ng mood kapag hindi ko betang ipapakilala mo. Parang naaksaya lang ang oras ko kapag walang nangyari. Wala akong nagawa kundi makipag-date sa kaibigan ng kaibigan ni Mariel. Si Jerome, yung tipo ng lalaking hindi kailangang mag-effort para mapansin. May likas na dating, yung tipong pinapakinggan mo kahit hindi mo sinasadya. Hi! Bati niya habang inaabot ang kamay ko. Jerome, and you're Sol? Nice to meet you, Sol. Tinapunan ko ng tingin si Mariel. Nice to meet you din. May mga hangout kaya doon kami nagkakilala. Paulit-ulit ang mga corny jokes ni Jerome pero hindi ko mapigilang tumawa. Mas madalas kaysa sa mga nakaraang buwan. At tama si Mariel, mukhang okay naman ngang makadate si Jerome. At nang humingi siya ng number bago kami umuwi, hindi ako nagdalawang isip na ibigay yun kay Jerome. Nagsimula sa text, sumunod ang tawag, tapos dumarating siya minsan sa trabaho ko, may mga dalang bulaklak at pagkain para sa akin. Para sa pinakamagandang remittance teller na nakilala ko. Biro niya habang inaabot ang merienda. I miss you, Sol. Mataling na si Jerome, may mga ideya sa negosyo, mga pangarap, at attentive. Alam niya kung kailan ako late at kabisado ang pangalan ng mga kapatid ko. Kinikilala niyang pamilya ko at never akong nakarinig ng panghuhusga mula sa kanya. Hindi siya perpekto. Minsan mayabang, minsan makulit, pero sa kanya ko unang naramdaman na parang may nakakakita talaga sa akin. Kaya nagdesisyon akong maging boyfriend siya. Talaga? Sinasagot mo na ba ako, Sol? Nakangiting tanong ni Jerome. Mahina akong tumawa. Oo nga. Ayaw mo ba? Napakagatlabi siya. Siyempre gustong gusto ko, Sol. Makaraan ng 1 taon at kalahati, nag-propose na si Jerome. Walang ring, walang engranding setup. Kaming dalawa lang sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa amin. Wala pa akong singsing, sabi ni Jerome habang hawak ang kamay ko. Pero buo ang intensyon ko, Sol. Napatingin lang ako sa kanya at medyo nabigla. Okay lang naman, matatanda na naman tayo. Hindi rin mahalaga sa akin ang singsing. Pero medyo nagulat ako na gusto mong magpakasal sa akin. Sure ka na ba talaga? Oo naman, Sol. Hindi kita ginawang girlfriend para hindi pa kasalan. Dagdag pa ni Jerome. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, Sol. Pero umaasa akong oo ang sagot mo balang araw. Ngumiti ako. Bakit maghihintay ka pa ng balang araw kung pwede namang sumagot ako sa'yo ng oo? Simula ng araw na yon, nag-asikaso na kami para sa kasal namin. Kailangan naming dumaan sa pre-marriage counseling kaya kahit busy, ginawa pa rin namin. Okay naman sa mga unang tanong hanggang sa isang tanong ang tumatak sa akin. Jerome, Sol, paano kung dumating ang panahon na mas malaki ang kinikita ng misis kaysa sa mister? Anong mararamdaman ninyo? Tanong ng ginang sa amin. Tumahimik ako. Hindi ko kasi naisip yon. Hindi ko alam ang isasagot ko. Tumawa si Jerome ng kaunti. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya, may kumpiyansa at tuwid ang postura. Tumango ang counselor. Bakit hindi? Kasi lalaki ako. Ako dapat ang provider. Hindi ko hahayaan na matalo ako sa sahod ng asawa ko para na rin sa respeto. Napakurap ako. Bumaling siya sa akin. Siyempre, may karapatan pa rin siyang magtrabaho. Pero ako dapat ang mas mataas kumita. Normal lang yun. May sinulat ang counselor tapos tumingin sa akin. At ikaw, Sol, ano ang saloobin mo? Ngumiti ako ng pilit. Okay lang po siguro. Baka ibig sabihin nun, gusto niyang alagaan ako. Tiningnan lang niya ako at wala nang sinabi pa. Sa daan pa uwi, binanggit ko yon ng dahan-dahan. Yung sinabi mo ba kanina, totoo yon? Alin doon?
Na ayaw mong mas mataas ang sahod ng asawa mo, sabi ko sa kanya. Siyempre, Sagot ni Jerome habang nakatutok sa daan. kaya kong buhay ng pamilya ko. Hindi ko kailangan umasa sa asawa. Napalunok ako. Pero paano kung dumating yung araw na mas malaki ang sahod ko? Eh di, mag-resign ka. Sagot nito. Mag-focus ka sa bahay. Mas mahalaga yon. Hindi mo kailangan magtrabaho para lang patunayan ang kaya mo. Tahimik lang ako. Parang ayoko nang narinig ko. Pero mukhang okay din naman. Alam ko namang masipag si Jerome at kaya niyang magdala ng pamilya. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mong masyadong isipin. Ang gusto ko lang alagaan kita. Noong mga panahong yon, akala ko ganoon ang tunog ng pagmamahal. Pero ngayon, iniisip ko, baka yun ang unang pulang bandila na inakala kong palamuti sa pagkatao ni Jerome. Ang mga unang linggo pagkatapos ng kasal namin ni Jerome ay parang panaginip. Tahimik, banayad, at puno ng lambing. Hinahalikan ni Jerome ang aking noo tuwing umaga. Tumutulong siyang magluto at minsan pa nga'y nagkukusa pang maghiwa ng kung ano-ano kapag wala kaming pasok sa trabaho. Hindi ako umiyak sa kasal natin pero sibuyas, grabe. Biro pa ni Jerome. Nagpatuloy ako sa trabaho sa remittance center. Maliit lang ang branch pero mababait naman ang mga katrabaho. Okay naman noong una si Jerome. Supportive naman siya palagi sa mga ginagawa ko. Pero unti-unti, may nagbago. Isang gabi, habang nagtitiktop ako ng labada, bigla siyang nagtanong. Sino yung madalas mong kasabay kumain kapag break time niyo, Sol? Napakunot noo ako. Si Arnold, yung taga-customer service. Tumango siya. Oo nga siguro, ang sa inyo palagi. Nakakatawa ba siya? Bakit parang pinupormahan ka niya, Sol? Medyo natawa ako sa tanong ng asawa ko. Mas nakakatawa ka naman. Pero mabait si Arnold. May anak na tapos si misis niya nagtatrabaho rin. Bakit? Wala lang. Pero may kung anong bumigat sa pagitan naming dalawa. Parang may pader na unti-unting binubuo si Jerome. At hindi yon ang unang beses. Dumalas ang mga tanong. Saan kayo kumain ng lunch? Sinong kasama mo sa bank run? Text mo ako pag alis mo sa branch, ha? Yun ang mga kadalasang tanong sa akin ng aking asawa. Hanggang isang gabi, late akong nakauwi dahil sa system outage at bigla siyang sumabog. Dami mong palusot, Sol. Diyan sa trabaho mo, kung kani-kanino ka nalang tumatawa at sumasama. Napatingin ako sa kanya at nagulat sa mga akusasyon niya. Jerome, ano ba to? Gabi na pagod ako tapos ganyan agad? Bakas ang galit sa kanyang mukha. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto lang kita sa bahay. Ayoko nang iniisip kung sinong lalaki ang kasama mo habang wala ako, Sol. Nanlaki ang mga mata ko. Trabaho lang yon. Bakit mo pinapalaki? Dahil asawa kita. Umangat ang boses niya at sa isang tonong hindi ko pa naririnig noon. Matalas, malakas, parang panghuling hatol sa akin. Kahit na wala naman akong ginagawang masama. Umiiyak ako ng gabi ring yun sa kusina, nakasubsob ang mukha sa tuwalya habang kunwaring naguhugas ng pinggan. Hindi siya nagsalita, pumasok lang siya sa kwarto at tumalikod. Kinabukasan, kalmado na siya. Tila nagsisisi, pero may kung ano sa mukha niya at mga kilos na nagsasabing kailangan kong sumunod. Pasensya na, Sol. Hindi ko dapat sinabi yun. Mahal kita kaya lang nagsiselos din kasi ako. Hindi ko mapigilan. Mahinang bulong sa akin ni Jerome. Tumango ako, wasak ang puso pero tumitibok pa rin para sa kanya. Ayoko lang ng mundong hindi ako kasama. Gusto ko pamilya tayo. Magsimula ng totoong buhay. Kaso palagi ka namang busy sa trabaho. Gusto kong tumigil ka na sa work mo. Mag-focus na lang tayo sa pagbuo ng pamilya. Paano tayo magkakaroon ng anak kung pareho tayong busy? Hindi naman na rin tayo bumabata. Mag-resign ka na sa trabaho mo, Sol. Kaya ko naman eh. Huwag ka na magtrabaho. Dito ka na lang sa bahay natin. Dagdag pa niya. Ilang araw ko yung pinag-isipan. Ayoko rin naman na palagi kaming nagtatalo ng asawa ko. Ayokong makipagtalo sa kanya. Pagod na ako at kung palagi lang naming pag-aawayan, baka mas mabuti pa nga na tumigil na lang muna ako.
Bakit? Gusto mo ba talaga? Tanong ni Mariel. Bakit ganyan ang asawa mo? Uso na naman yung working couple. Hindi dapat siya maging selfish. Masaya ka kapag nagtatrabaho, tapos pagbabawalan ka niya? Sol, unfair yan. Nagkibit balikat ako. Hindi ko na talaga alam, pero iniisip ko na may point din naman siya. Gusto naming magkaroon ng anak. Hindi namin magawa dahil pareho kaming busy. Hindi na rin naman kami bumabata. Matagal niya akong tiningnan. Alam mo, Sol, hindi mo kailangan isakripisyo lahat para sa pagmamahal dyan sa asawa mo. Yung totoong love, sinusuportahan ka. Hindi ka ginagawang bilanggo sa pagsasama niyo, Sol. Kung hindi niya maintindihan at ayaw niyang makinig sa mga paliwanag, makitid ang utak niyang si Jerome kung ganon. May asawa na rin naman ako. May anak na kami. Pero never niya akong pinagbawalang magtrabaho. Alam ng asawa ko na may kaya kong gawin bukod sa pagiging asawa niya. Alam ng asawa ko na may kaya kong gawin bukod sa pagiging asawa ko sa kanya at pagiging ina sa mga anak namin. Napabuntong hininga ako. Nagsiselos kasi siya sa mga katrabaho kong lalaki. Selos? Bahagyang natawa si Mariel. Wala ka namang ginagawa. Praning yang si Jerome. Wala siyang tiwala sa'yo, Sol. Okay, bumuo kayo ng pamilya, pero after nun, hayaan ka niyang bumalik sa trabaho. Sayang naman ang pinag-aralan mo. Tapos gagawin ka lang housewife? Nakinig ako kay Mariel. May point din naman siya. Pero alam ko na noon ang pasya ko. Batid ko na pagbibigyan ko ang aking asawa. Sa huling araw ko sa trabaho, nagpaalam ako sa mga katrabaho ko. Nagkunwaring ayos lang ang lahat. Pagpasok ko sa CR ng staff para sa huling pagkakataon, nilako ang pinto at hinayaang tumulo ang mga luha ko. Tinakpan ko ang bibig ko para walang makarinig. Bibitawan ko na talaga ang thought na magtrabaho. Pag-uwi ko, niyakap ako ni Jerome ng mahigpit. Sa wakas, bulong niya. Wala na akong iintindihin kapag nasa labas ka. Pinilit kong umiti. Tumango ako. Kinagabihan, tiniklop ko ang office ID ko at nilagay sa isang drawer. Inayos kong uniform at work shoes at isinilid sa isang kahon sa ilalim ng kama. Pero habang tinitiklop ko ang mga bagay na yon, may iba ring parang natitiklop sa loob ko. Isang tahimik na bahagi ng kaluluwa ko siguro. Akala ko, mas lalo kaming magkakalapit ni Jerome sa isa't isa kapag nagkaanak na kami. At sa isang banda, totoo naman, nang unang beses naming masilayan ang aming anak na si Jennifer, sabay kaming napatigil sa paghinga. Puno ng pagkamangha ang aming mga mata. Pagkalipas ng 2 taon, dumating naman ang aming anak na lalaki na si Troy. Mas malakas umiyak, mas malikot, mas matakaw kesa sa atin niya. At ayun na, naging 4 kami sa pamilyang binuo namin ni Jerome. Madalas, nasa trabaho si Jerome. Nung una, hinahalikan niya pa ako sa pisngi. Kakargahin ang anak namin at tatanungin, naging mabait ba tong prinsesa natin? Pero habang tumatagal, nabawasan ang mga yakap. Minsan, diretso na siya sa kwarto. Minsan, gabi na bago umuwi. Alam ko kung nasaan siya. Nakikipag-inuman, tumutulong sa magulang niya. Alam ko kung nasaan siya. Nakikipag-inuman at tumutulong sa magulang niya. Sinikap kong intindihin, magulang nga naman niya yon. Matanda na, kailangan din ng suporta. Pero minsan, sobra na rin. Pumasok si Jerome at inihagis ang bag. Kumain ka na, Sol? Tumango ako. Jerome, pwede ba tayo mag-usap sandali? Umupo siya at pinisil ang sentido. Ano na naman? Sol, kung problema yan, tigilan mo muna ako. Solusyon sa problema ang gusto kong sabihin sa kanya. Gusto ko lang sana itanong kung pwede akong mag-part-time, kahit online, o magbantay sa tindahan ng kapitbahay para may dagdag na kita kahit papaano. Kumunot ang noon niya. Bakit kailangan ikaw pa? Ano bang sabi ko? Huwag ka na nga magtrabaho, di ba? Tatapakan mo na naman ang ego ko. Pumirmi ka na lang dito sa bahay at dito ka na lang sa mga anak natin. Jerome, kulang na talaga tayo. Paano ang mga bayarin natin? Pumapasok na rin sila sa school. Sina Jennifer at Troy, mas malaki na ang gastos. Sabi ko kay Jerome para maintindihan niya. Pero umiling siya at ayaw pa rin akong payagan.
Tigilan mo muna yung kakaisip ng trabaho. Nanay ka at sapat na yun, Sol. Tumigil ka na. Napakurap ako. Pero hindi ba mas maganda kung pareho tayong may ambag sa bahay? Hindi mo naiintindihan. Bigla niyang sagot. Anong tingin mo sa akin? Inutil? Ha, Sol? Pinakalma ko ang aking boses dahil unti-unti kong naiisip na baka nga makitid ang utak ng aking asawa. Hindi ko sinasabi yon. Gusto ko lang tumulong para sa anak natin, para sa'yo, para rin sa sarili ko. Tumayo siya at umiling. Hindi mo kailangan magtrabaho. Trabaho mong alagaan ng mga bata, Sol. Iniwan niya akong mag-isa. Ayokong lumala ang pagtatalo namin pero nagtatampo na talaga ako sa kanya. Para akong batang napagalitan dahil muling nangarap. Kinabukasan, inihanda ko ang snacks ni Jennifer at binihisan si Troy. Umalis si Jerome nang hindi man lang nagpapaalam. Sinubukan kong huwag hayaang sumama ang loob ko. Habang hinahatid ko ang anak namin, nilapitan ako ng isa sa mga nanay. Sol, ikaw ba yung dating nasa remittance center? Para kasing namumukhaan kita. Ikaw yung palagi kong nakikita kapag kinukuha ko ang padalang pera ng asawa ko. Tumango naman ako. Opo, ako yon. Sayang naman, ang bait mo doon. Bakit ka umalis? Tanong niya pa. Bahagya na lang akong ngumiti. Mas nag-focus na lang po ako sa pamilya ko. Ngumiti siya pero pakiramdam ko'y tumagal ang tingin niya na parang may nakita siyang hindi ko sinasabi. Ilang araw lang, nagkasakit si Troy, nilalagnat, umiiyak at ayaw kumain. Kaya minsan naiintindihan ko rin ang punto ni Jerome na baka mas maganda kung dito na lang ako sa bahay namin. 2:00 ng madaling araw, tinawagan ko si Jerome. Jerome, kailangan na nating dalhin si Troy sa ospital. Hindi bumababa ang lagnat niya. Ilang araw na, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Sandali, pauwi na ako, hintayin mo ako. Sagot naman ng aking asawa. Nang gabing yun, habang pinapanood ko ang mga bata, naisip ko na kailangan nila ako. Baka masyado lang akong mahal ni Jerome kaya siloso siya at ayaw kong mahirapan sa pagtatrabaho. Pero miss ko rin ang sarili ko. Ang dating Sol na punong-puno ng pangarap. Ang dating Sol na punong-puno ng plano para sa ikauunlad ng sarili. Ano to? Tanong ko isang gabi habang hawak ang lukot na resibo na padala na nakuha ko sa pitaka ni Jerome. 20,000 na naman para kay mama mo? Hindi man lang siya kumurap. Oo, may binili siyang gamot, Sol. Saka nagpa-check up na rin. Ilang buwan na tayong hindi nakakabayad ng kuryente. Isa na lang mapuputulan na tayo. Yung anak mo reklamo ng reklamo, sira na raw yung sapatos niya. Wala pa tayong bayad sa tuition fee ng mga bata. Naiinis kong sabi dahil nakaka-frustrate na kulang ang binibigay niya sa amin. Alam ko namang mga magulang niya yon. Nag-aabot siya ng pera sa kanila, pero kami na ang pamilya niya ngayon. Dapat mas higit na sa amin ang sustento, lalo pat inako niya naman lahat ng responsibilidad sa bahay. Tumingin siya mula sa cellphone niya. So anong gusto mong gawin ko? Pabayaan sila? Wala kang puso? Mapakla kong tumawa. Hindi yon, pero asawa mo ko. Nanay ako ng mga anak mo. Hindi ba dapat tayo muna? Doon sumabog ang tinig niya. Ayan ka na naman. Konting tanong, reklamo agad. Wala kang kinikita pero kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang bumubuhay sa atin. Kaya nang may trabaho ka, inis na inis ako sa'yo. Akala mo kung sino ka. Nang nawalan ako ng trabaho tapos ikaw may trabaho, kung ano-anong sinasabi mo. Kaya nang magkatrabaho ulit ako, Sol, pinatigil kita para wala ka nang masabi pa. Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi ako umurong. Wala naman akong sinabing masama sa kanya noon. Nagpaalala lang ako noon, lalo pa at ilang buwan siyang nawalan ng trabaho, na ako ang sumalo sa mga gastusin. Akala niya palagi, tinatapakan ko ang ego niya, ang pagkalalaki niya. Ang gusto ko lang naman, maging teamwork kami sa pagtaguyod ng pamilya namin. Kung yan ang iniisip mo, di magtatrabaho na lang ako ulit, sagot ko. At least may maidadagdag sa gastusin. Makakatulong din ako sa pamilya ko sa probinsya. May dinadamdam na rin ng tatay ko. Iniintindi na nga lang ako ng mga kapatid ko na mas may ambag sa tatay ko kasi alam nilang ayaw mo akong pagtrabahuhin. Tumayo si Jerome at pulang-pulang mukha. At ano? Gusto mong magtrabaho para tumulong sa kanila?
O baka gusto mong makipaglandian ulit sa mga lalaking katrabaho mo? Umawang ang bibig ko. Ano? Jerome naman? Akala mo hindi ko alam? Singhal niya sa akin. Lagi mong pinagtatanggol yung Mark na yun dati sa opisina nyo. Kaya nga ayaw kong bumalik ka sa trabaho. Pinilit kong itago ang panginginig ng boses ko. Si Mark? Bakla siya, Jerome. Alam mo yan. May makatabi lang akong lalaki, binibigyan mo ng maligi siya. Hindi ako ganyang klase ng babae. At wala ka lang talagang tiwala sa akin. Wala akong pakialam. Bawal na. Hindi ka na babalik sa trabaho. Sigaw niya, sabay alis sa kwarto namin. Binato ko ang unan sa pinto na para bang matatamaan siya nun. Nakakainis. Pagod na ako sa pagiging selfish, siloso, at pagiging makitid ng utak niya. Wala na akong lakas para umiyak. Sa paglipas ng mga taon, naging normal na ang mga away naming ganoon. Noon, sinusubukan ko pang makipagsabayan, sumisigaw, sinasara ang pinto, at umiiyak ng tahimik. Pero, naririnig pa rin ng mga bata. At lahat ng iniipong galit, sama ng loob, parang mabangis na hayop na wala nang mapuntahan. Kaya sa iba ko na ilalabas, ang mga anak ko na ang sumasalo sa lahat ng aking frustrations kay Jerome. Jennifer, ilang beses ko bang sinabi, ayusin mo yung notebook mo? Sigaw ko isang gabi, sabay hampas sa notebook niya sa mesa. Grade 8 ka na pero parang hindi ka marunong magsulat ng diretso. Napasinghap siya at pinipigilang umiyak. Sorry po, Mama. Maggulo na naman ang sulat niya. May paurong, may sobrang tabingi. Sinubukan ko nang magpaliwanag ng paulit-ulit pero tila nauubos na ang pasensya ko. Sinasabi ko na ayusin niyang sulat para pagdating dito, maiintindihan niya ang kanyang mga inaaral. Magsumikap ka naman. Huwag mong sayangin ang mga sakripisyo ko. Pasalamat ka nga't nakakapag-aral ka ng kumpleto ang lahat. Tapos hindi mo pa ginagalingan. Sabi ko sa kanya, hindi ko na naiisip kung anong nararamdaman ni Jennifer. Wala tayong pera para ulit-ulitin mo yung grade mo, Jennifer. Kung ayaw mo mag-aral, sabihin mo para hindi na ako umasa. Sinusubukan ko naman po. Bulong ni Jennifer. Pero ang hirap po. Sorry po, Mama. Mahina po talagang utak ko. Hindi po ako mabilis makaintindi. Tumingin siya sa kamay niya at sa isang iglap, nakita ko ang sarili kong mga kamay. Nanginginig, pagod at walang magawa. Puro na lang siya iyak. Hindi ako magiging ganito kay Jennifer kung nakikita kong nagsisikap siya. Kaso, puro K-pop lang ang inaatupag. Kinuha ko ang plastic chair at inihampas sa pader. Bumagsak yun at nabasag. Napatayo si Jennifer. Nabitiwan naman ni Troy ang kutsara habang kumakain. Napatingin ako sa mga pira-pirasong upuan, sa mga matang puno ng takot ng mga anak ko, at doon may nabasag din sa pagkatao ko. Saka ko lang na-realize na sobra na ang ginawa ko. Pagkatapos ng gabing yon, sinubukan kong bumawi. Sinikap kong maging mahinahon, lalo kong niyakap ang mga bata. Pero may nagbago. Nagbago si Jennifer. Tumigil siyang magsabi ng mga kwento tungkol sa school. Mas matagal siya sa banyo at nakikita kong pilit ang mga ngiti niya sa akin. Minsan, nagigising ako ng 3:00 ng umaga. Kapag sinisilip ko siya sa kwarto nila, nakatingin lang siya sa kisame. Jennifer, bulong ko habang sumisiksik sa tabi niya. Nananaginip ka ba? Bakit gising ka pa? Mabilis lumipas ang mga taon sa paulit-ulit na pangyayari sa aking buhay. Tumatanda na ako, dumadami ang guhit sa mukha, sumasakit na ang mga kasukasuan. Sa edad na 42, madalas ko nang abutan ang sarili ko sa tabi ng bintana habang nag-iisip. Paano kung hindi ako tumigil magtrabaho? Paano kung hindi ko isinantabi kung sino ako? Paano kung iniwan ko si Jerome ng mas maaga? Anak, bakit ka nandyan? Hindi ka pa pumasok. Tanong ko sa kanya pagka-uwi. Umiling siya. Maaga po kami pinauwi, Ma. Umupo ako sa tabi niya. Okay ka lang? Tumango siya pero nakatingin lang sa sahig. Ma, sorry po kung hindi ako matalino gaya mo. Natigilan ako. Ganun na ba talaga ako kasamang ina? Pinapagod ko na ba talaga ang mga anak ko? Jennifer. Pero mabait naman po ako, di ba?
Bulong nito at parang walang buhay ang boses. Hindi po ako tamad, hindi ko lang po talaga maintindihan ang mga nasa paligid ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Oo anak, mabait ka. Masipag at matalino. Kahit hindi ka top 1 sa klase, matalino ka sa ibang paraan. Pasensya na sa mga sinabi ko. 3 araw nang hindi kumakain si Jennifer. Napansin ko muna sa maliliit na bagay. Hindi niya nauubos ang kanyang mga kinakain. Lumalaylay na ang kanyang mga damit sa balikat dahil nababawasan ang kanyang timbang. Sa una, pinagalitan ko siya. Jennifer, kumain ka naman. Lahat na lang ng niluluto ko, ayaw mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Lubog na yung mga pisngi mo. Ang nipis mo na. Bahagyang ngumiti si Jennifer sa akin. Busog pa po ako. Saka diet po kasi ako. Pero kilala ko ang tingin yon. Hindi yun kabusugan. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin sa anak ko. Nang sumapit ang gabi, tahimik na ang bahay. Tulog na ang mga anak ko. Si Jerome tulog sa sofa. Medyo lasing na naman dahil nakipag-inuman na naman sa mga katrabaho. Napadaan ako sa kwarto ni Jennifer. Bahagyang bukas ang pinto. Jennifer? Mahinang tawag ko. Walang tugon. May kung anong gumapang sa aking dibdib. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto at sumilip. Nakahiga siya sa kama, nakaayos pa ang damit at nakabalot sa kumot hanggang baba. Anak? Lumapit ako habang kumakabog ang puso. Hindi ka pa kumakain. Bangon ka muna kahit lugaw lang. Please naman kumain ka. Kahit ilang beses mong sabihin sa akin na kumakain ka, nakikita kong hindi mo naman nauubos. Wala pa ring sagot. Napatingin ako sa study Bible niya. May isang nakatiklop na papel sa ibabaw ng paborito niyang notebook. Kinuha ko yon. Nang makita ko ang unang linya, nanginig ang mga kamay ko. Mama, sorry po kung hindi ako sapat. Alam kong pabigat lang po ako. Alam kong pinapahiya ko po kayo. Hindi ko lang po talaga alam paano bumuti. Pagod na rin po ako, Mama. Mas madali siguro kung wala na lang po ako. Nalaglag sa sahigang sulat. Jennifer! Sigaw ko habang nagmamadaling lumapit sa kama. Anak! Gising! Gising! Hindi siya gumalaw. Maputla ang mukha niya. Tuyot ang labi. Mahimbing ang pagkakapikit ng mga mata. May nakahigang bote ng gamot sa tabi ng unan. Napasigaw ako. Jennifer! Jerome! Ang anak natin! Diyos ko! Hindi ko na maalala ang biyahe papuntang ospital. Hindi ko matandaan kung paano ko siya nabuhat, kung paano ko ginising si Jerome, kung paano kami sabay na lumabas habang umiiyak ako. Huwag mo akong iwan, Jennifer. Anak, gumising ka. Please lang, Diyos ko, bakit mo ginawa to? Please, anak, huwag mo kaming iwan. Sorry na. Sorry. Kung pwede lang na ako na sana ang pumalit sa kanya. Sobrang naninikip ang dibdib ko. Ang anak kong piniling buhayin, gusto na lang mawala dahil nagkamali ako. Mas lalo akong napahagulgol. Nang makarating sa ospital, sa awa ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Buhay pa si Jennifer. Bumagsak ako sa silya sa labas ng ER at tinakpan ang mukha. At sa unang pagkakataon, umiyak ako hindi sa galit, hindi dahil sa stress, kundi dahil sa isang wasak at hindi matanggap na lungkot. Ako ang may gawa nito na ipasa ko sa anak ko ang bigat ng sarili kong sakit. Hindi ko naisip na hindi kaya ni Jennifer iyon. Parang naglalakad sa ulap ang mga sumunod na araw. Para akong mahuhulog agad kapag hindi ko hinigpitan ang kapit sa aking anak. Iminungkahi sa amin na ipatingin si Jennifer sa psychiatrist. Tahimik lang siya, tumatango-tango lang kapag tinatanong. Buhay ang katawan pero ang mga mata parang nawawala. Araw-araw, nakaupo ako sa tabi ng kama niya. Sinusuklay ang buhok, binabasahan ang mga lumang kwento. Pinapatugtog ang mga paborito niyang kanta. Anak, balik ka na sa amin. Hindi ko napigilang lumuha. Pangako, babawi si Mama sa'yo. Naging parte na ng araw ang mga therapy niya. Na-diagnose si Jennifer ng depression at learning disability. Isang bagay na matagal ko nang hindi napansin o baka sadyang binaliwala ko. Sa bahay, hindi rin naging maayos ang lahat. Isang gabi, habang nag-iimpake ako ng mga gamit ni Jennifer para sa panibagong linggo ng therapy,
Biglang nagsalita si Jerome. Spoiling lang ang ginagawa mo, Sol. Pinapalaki mo pang ulo niyan. Kaartehan lang naman ang mga therapy na yan. Tama na yung isa. Lumingon ako sa kanya at pinilit na hinaan ang boses para hindi marinig ni Jennifer. Anong sabi mo? Anong kaartehan? Muntik nang mamatay ang anak natin. Kaartehan pa rin? Kung ayaw mong magbigay ng para sa pangpa-therapy niya, manahimik ka na lang. Mabuti pang mga kapatid ko, mas naiintindihan nilang sitwasyon ng anak ko. Pero ikaw na tatay niya, na kung tutuusin, tayo rin naman na may kasalanan kung bakit siya naging ganyan. Nagkibit balikat siya habang binubuksan ng beer. Puro arte. Wala yan sa panahon natin, Sol. Gawa-gawa lang yung depression na yan. Mas marami lang kayong oras mag-isip. Kumukulo na ang galit ko sa aking asawa. Mas kailangan ni Jennifer ng supporting ng mga tao sa paligid niya. Pero heto si Jerome, nagiging insensitive sa damdamin mismo ng kanyang anak. Hindi mo ba nakita kung paano ko siya buhatin nung akala ko patay na siya? Hindi mo ba narinig yung iyak ko sa ospital? Puno ng hinanakit ang aking boses. Buhay naman siya ngayon, di ba? Sagot pa ni Jerome na para bang hindi big deal ang nangyari. Kaya tigilan mo na yung drama niyong mag-ina. Hindi to tama, Jerome. Singhal ko. Anak natin to. Buhay niya yung nakataya. Umirap lang ito at binuksan ang TV. Lumayo ako dahil masyado nang nagngangalit ang aking dibdib. Ayaw kong magtalo na naman kami at marinig ni Jennifer. Hindi yun makakatulong sa kanya. Alam ko na noon, hindi ko maaasahan si Jerome sa laban na to. Ako lang, sarili ko lang ang maaasahan ko sa aking mga anak. Naging sobrang mapanuri ako. Praning na nga. Bawat buntong hininga ni Jennifer, bawat tigil sa mga sinasabi niya, pinapansin ko. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. 5 beses kada gabi akong sumisilip sa kwarto niya para tingnan kung humihinga pa siya. Lord, kahit ako na lang, wag na lang siya. Wag lang ang anak ko. Umiiyak na panalangin ko gabi-gabi. Sana maging okay na po si Jennifer. Kapag nakakakita ako ng ibang ina na masaya kasama ang mga anak nila, parang tinutusok ang puso ko. Dati, nangarap akong iahon sa hirap ang pamilya ko, magsuot ng mga damit pang opisina, maging matagumpay. Pero ngayon, iisa na lang ang layunin ko. Gusto kong iligtas ang anak ko. Isang umaga, habang naghihintay kami sa labas ng klinik ng therapist, nagsalita si Jennifer. Mama? Lumingon ako agad, halos magulat siya sa bilis ng reaksyon ko. Oh anak, bakit may gusto ka? Gusto mo ng pagkain? Nag-alinlangan siya, tapos mahina niyang sabi, "Thank you po sa pagsama." Namuo na agad ang mga luha ko. Huwag mo na akong pasalamatan. Ako ang nanay mo. Gagawin ko lahat para umayos ka ulit. Anak, sobrang ganda ng buhay. Marami pang pwedeng mangyari. Huwag mo sanang ipagkait sa sarili mo. Sorry anak, babawi sa'yo si mama ha. Alam ko na hindi kita naintindihan anak at yun ang pinakamalaking pagsisisi ko. Hinalikan ko ang noo niya. Natuto na ako ngayon at hindi ako titigil sa pagsubok na gawin lahat para sa inyo ng kapatid mo. Sinubukan kong ayusin ang pamilya para sa mga anak namin. Pero si Jerome, hindi ganoon ang goal. At habang tumatagal, mas lalo lang akong namumuhi sa kanya. Nanginginig ng mga kamay ko bago pa man ako tumayo mula sa sofa. Halos hating gabi na. Nasa kwarto ng mga bata pero kailangan kong masigurado. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Jennifer? Troy? Tulog na ba kayo? Luminga si Jennifer sa dilim. Si Papa po. Lasing na naman po. Huminga ako ng malalim. Wala lang yon, matulog na kayo. Huwag kayong lalabas anuman ang marinig nyo ha. Walang sinabi si Troy. Pinilit niyang matulog ang sariling ate. Napangiti ako sa kanya. Mabuti pa si Troy, may soft spot sa kapatid niya dahil naiintindihan kung ano ang nangyayari. Lumabas ako ng kwarto at tahimik na isinara ang pinto. Nasa kusina na si Jerome. Naghahalungkat ng pagkain na parang mabangis na hayop. Isinara nito ang cabinet ng malakas at bumulong ng kung ano-ano. Wala na namang ulam. Anong klaseng asawa ka? Tanong niya.
May tinola sa kalan, may kanin din. Hindi ko alam kung anong oras ka darating. Mahinahon kong sagot kahit nanginginig ang loob ko. Lumapit siya at namumulang mga mata sa sobrang kalasingan. Hindi mo alam. Palagi ka namang walang alam. Paglunok ang tanging kaya kong gawin. Ramdam ko na agad ang bigat ng gabi na parang parusa na siya ang pinili ko na maging asawa. Jerome, please, wag ngayon. Tunog ng mga bata. Bakit? Ayaw mong marinig nila kung gaano ka kawalang kwenta? Parang gusto ko nalang magmakaawa na tumigil na siya. Tama na, Jerome, pagod na ako. Tumawa siya ng mapait. Pagod? Sol, anong ginagawa mo sa buong araw? Nakatunga. Hindi ako nakatunga nga. Napalakas ang boses ko. Inaayos kong buhay, inaalagaan ko ang mga anak natin. Ginagawa ko ang lahat. Ikaw, saan ka ba galing gabi-gabi? Hindi na nga ako nagrereklamo kung palagi ka nalang naglalasing. Kung palagi mas binibigyan mo ng pera ang mga magulang mo. May narinig ka ba sa akin? Wala. Ang gusto ko lang, makisama ka para sa mga anak natin. Dahil alam mo naman na naaapektuhan sila ng sobra. Tapos ganyan ka pa? Nagtatrabaho ako. Kung makapagsalita ka, kala mo naman sobrang nakakapagod ang ginagawa mo rito. Sigaw ni Jerome sa akin. Ikaw, gusto mo bang bumalik sa trabaho para makipaglandian ulit sa mga katrabaho mo, Sol? Napapikit ako sa sakit. Pare-pareho na lang. Paulit-ulit na sugat na pinubuksan. Yan na naman ang pinuputok ng butsi mo. Gusto ko lang tumulong. Mahina kong sabi. Sa mga bayarin natin, sa kinabukasan ng mga anak natin. Pero sa'yo, laging mali lahat ng ginagawa ko. Gusto mo nang umalis? Umalis ka na. Turo niya sa pinto. Tingnan natin kung kaya mong tumagal. May kung anong nabasag sa loob ko. Pakiramdam ko, yun lang ang hinihintay ko. Gusto mong marinig? Oo, aalis ako kasama ang mga anak ko dahil hindi ikaw ang ama na kailangan nila. Naiinis kong sabi. Nanlilisik ang mga mata ni Jerome sa akin. Walang hiya ka. Umatras ako at hinihingal sa galit. Mas walang hiya ka? Ang kitid palagi ng utak mo. Ayoko na, Jerome. Ayoko na sa ganitong buhay. Lagi kang lasing, laging galit, laging kami ang may kasalanan. Nasaan na yung lalaking pinakasalan ko? Ewan ko sa'yo. Sabi niya, sabay talikod at kumuha ng inumin. Tumakbo ako sa banyo. Nilako ang pinto habang nanginginig ang mga kamay ko. At doon ako umiyak. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang pagod. Ipinikit ko ang mga mata ko at ibinatong sa palad ang aking mukha. Diyos ko, bulong ko. Tama na po. Ayoko na po. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Basta ang alam ko lang, parang sa wakas, may bumigay sa loob ko at may muling gustong mabuo. Kinabukasan, namumugto ang aking mga mata, pero buo na ang desisyon ko. Hindi ako nagluto ng almusal, hindi ako naglinis ng kusina. Hindi ko siya hinintay. Sa halip, nag-impake ako ng mga gamit namin ng mga anak ko. Ma, mahina ang boses ni Jennifer. Aalis na tayo, anak. Mahinahon kong sagot habang pinupuno ang bag niya ng damit. Sa mas ligtas na lugar, ayokong dito tayo sa papa ninyo. Wala naman siyang pakialam sa atin. Nakatayo si Troy sa isang sulok, hawak ang lumang backpack nito. Paano po si Papa? Natigilan ako. Mahal pa rin natin siya, pero ngayon kailangan nating piliin ang sarili natin. Saka ang ate mo, ayokong marinig niya ang mga pagtatalo namin. Makikita niyo pa rin naman siya, pero wag niyo nang asahang magkakasundo pa kami. Mas maiging maghiwalay na lang kaysa magdulot sa inyo ng stress ang mga pag-aaway namin. Hinawakan ko ang kamay ng aking mga anak. Binuksan ang pinto at lumabas sa bahay naming hindi naging tahanan para sa akin. Hindi na ako lumingon dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may tinatahak akong desisyon na magiging mas malaya kami ng mga anak ko. Pupunta kami sa bahay ni tatay. Hindi na nakatirik malapit sa bundok ang bahay namin. Nang magkaroon kami ng trabahong magkakapatid, nagtulong-tulong kaming makabili ng lupa sa may sibilisasyon at magpatayo ng bahay. Kaya si tatay at nanay Jonah, matiwasay na ang buhay. Bumibisita na lang kami kasama ang mga apo nila. Sol,
Basag ang boses ni tatay nang makita ako. Anak, Hindi ko binalak umiyak. Sinabi ko sa sarili ko na magiging matatag ako. Para sa mga bata, para sa lahat. Pero nang yakapin niya ako, parang biglang nadurog ang lahat ng lakas na ingat akong inipon. Umiyak ako sa dibdib ni tatay na parang dati lang. Parang binubuhat na naman niya ako sa ilog, malakas ang agos at walang magawa kundi ang kumapit. Pasensya na tay, paulit-ulit kong sabi. Pasensya na po, hindi ko po kinaya. Wala siyang sinabi agad, hinayaan lang niya akong umiyak. Kinuwento ko kung ano ang mga nangyari at mga pinagdadaanan ko sa pagsasama namin ni Jerome. Inaasahan kong madidismaya siya, masaktan o kahit magalit sa mga taon na nanatili ako. Pero umiling lang si tatay, mabagal habang basa ang mga mata. Anak, mabuti at naisipan mong umuwi dito. Sabi ko naman sa'yo, kapag may problema ka, tumakbo ka agad sa akin. Kahit matanda na ako'y aalalay ako sa inyo. Napakurap ako. Tay, naiinis ako sa sarili ko. Hindi po naging maayos ang buhay ko. Bumagsak ka lang ng kaunti pero magiging maayos ang buhay mo. Kayo ng mga anak mo. Pinili mo ang sarili mo ngayon. Sa wakas, pinili mong mabuhay para sa mga anak mo, para sa sarili mo. Wala nang mas mahalaga pa doon. Hinaplos ni tatay ang aking buhok na parang ako lang ang batang kinakarga niya noon para lang makapasok sa school. At sa isang iglap, lumuwag ang pagkakasakal ng hiya sa dibdib ko. Kinabukasan, dumaan sina JJ at Grace, dala ang ilang grocery. Huwag mo munang intindihin yan, sabi ni JJ nang pilit ko siyang bayaran. Magpahinga ka muna, nandito kami. Hindi ako magiging school principal ngayon kung hindi dahil sa'yo ate. Kaya sige na, hayaan mo kaming tumulong. Isa lang naman ang anak ko, kaya kayang-kaya ko pang sumuporta sa pamangkin. Hindi rin naman kaso sa asawa ko. May sariling negosyo yon. Naaawa nga siya kay Jennifer nang marinig niyang nangyari. Pinagmasdan ko ang aking mga kapatid. Kapatid ko lang sila sa ama, pero ang pagmamahal nila sa akin, ramdam na ramdam ko palagi. Kaya hindi ako natatakot tumakbo papalayo kay Jerome. Kasi alam kong may mga kapatid ako na aalalay sa akin. Ang bait po ng mga kapatid ko, tay. Si Nanay John na lang po ang may ugali. Mahinang sabi ko sa kanya. Tumawa naman si tatay. Hayaan mo ng nanay mo. Alam mo namang maldita talaga yan. Saka sa mga kapatid mo, magtataka ka pa ba? Ikaw ang inspirasyon nila noon pa man. Inalagaan mo rin sila, Sol. Nakita nilang determinasyon mo na mapaayos ang buhay natin. Kaya ngayon, hawak nilang determinasyon na yon. Sila ang nagpatuloy nun. Kaya wag mong isipin na nabigo ka ng sobra. Pwede pa namang bumangon, Sol. 2 linggo ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng bakanting space sa gilid ng bahay. Nilinis na ni tatay para sa akin. Dito ka na magtayo ng tindahan mo, sabi niya at tinapik ang pader. Kahit kaunti lang muna, magsimula ka ulit. Gagawa ako ng mga paglalagyan mo ng paninda. May ipon pa naman ako, saka pinautang ka ng mga kapatid mo, hindi ba? Apo tatay, nagkaroon ako ng tindahan at mapagkakaabalahan. Nagsusubok na rin ako ng mga trabaho sa online. Tumutulong sa akin sina Jennifer at Troy na gumawa ng ice candy. Nakikita kong masaya naman sila sa ginagawa nila, kaya napapanatag ako. Sa sustento ni Jerome, napag-usapan na rin namin. Magpapadala na lang siya para sa mga bata. Pareho na rin naman namin na ayaw magkabalikan. Naghahanap kami ng tutor, yung mura lang ha, para sa mga anak kong hirap sa spelling. Marunong ka pa bang magturo, Sol? Tanong ni Aling Josie sa akin. Napangiti ako. Nagturo po ako dati, pero sige, pwede ko pong subukan. Ang trabahong yun, naging dagdag kita ko na rin para mabuhay ang mga anak ko. Kahit paano, unti-unti na kaming nakakabangon. May mga umaga pa rin may kasamang takot. Takot na muling guguho ang lahat. Na isang pagtatalo lang ay pwedeng sirain ang kapayapaang pinaghirapan kong buuin muli. Pero hindi na ako natatalo ng takot. May oras ka ba? Tanong ni tatay sa akin isang gabi. Para sa'yo, tay. Lagi naman, syempre. Sagot ko,
habang pinupunasan ng kamay pagkatapos maghugas sa kusina. Inakbayan ako ni tatay. Sol, gusto kong sabihin, higit pa sa inaasahan kong narating mo. Hindi ako agad nakasagot. Alam na alam talaga ni tatay kapag may problema ako. Kapag may mga doubt ako sa sarili ko. Nung bata ka pa, patuloy ni tatay, pangarap ko lang makatapos ka, makahanap ng matinong trabaho, makaangat kahit kaunti. Pero ngayon, ikaw nang tumutulong sa iba, sa anak mo, sa pamilya at sa sarili mo. Napayuko ako habang namumuo ang mga luha. Pero tay, nabigo ako. Ang lahat ng mga pinaghirapan ko noon, hindi ko naman po nagamit ng lubos ngayon. Kumunot ang noon niya. Bakit mo nasabi yan, Sol? Nagamit mo naman, anak. Pero hindi po sobra. Hinayaan ko pong putulin ang pakpak ko. Pabulong kong sagot. Pinabayaan ko pong lumipas ang mga taon at maaksaya ang kakayahan ko. Lahat ng pinaghirapan ko, sinuko ko po. Nanatili po ako, sumunod sa mga gusto po ng asawa ko, kahit alam kong unti-unti na akong nawawala. Hindi siya agad nagsalita. Hawak lang niya ang kamay ko. Ganito talaga si tatay kapag may problema ako. Handang-handa siyang makinig para sa akin. Minsan, pinangarap ko na magkaroon ng asawa na katulad ng tatay ko, na isang mabuting ama para sa mga anak. Subalit nabigo akong ibigay yon kina Jennifer at Troy. Alam mo, Sol, sabi niya matapos ang ilang sandali, akala ng iba, ang matatag ay yung lumilipad lang sa mga pangarap nila. Pero para sa akin, bawat umagang bumabangon ka at sumusubok muli, lumilipad ka na patungo sa mga bagay na gusto mong maabot. Doon ako tuluyang bumigay. Inihilig ko ang ulo sa balikat niya. Umiyak ako ng tahimik at walang pag-aalinlangan. Kapag si tatay, okay lang na maging mahina ako kahit matanda na ako. Kahit na hindi na ako bata, palagi sa akin ipinaparamdam ni tatay na okay lang tumakbo sa kanya at magsumbong. Mama, inaaya po ako ng kaklase ko sa church nila. Sama ka po sa si Ate Jennifer, sabi sa akin ni Troy. Napatingin agad ako kay Jennifer na mukhang interesado. Gusto mo bang sumama, anak? Marahang tumango si Jennifer. Opo, Mama. Simula ng araw na yon, mas naging open kami sa isa't isa. Naging active din ang mga anak ko sa church. Nakikita ko na masaya si Jennifer doon at napapalapit sa mga taong malalakas ang pananampalataya. Mama, alam mo po, nagturo po kami ng mga bata kanina. Ang galing-galing po nilang kumanta. Ang babait din po ng mga kasama ko sa church. Nakangiting sabi ni Jennifer pagkatapos nitong magsulat sa devotion notebook niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Mabuti naman, masaya ako nakikitang nagiging okay ka ulit. I love you, anak. Palagi mo sanang tatandaan yan. Isang araw, nagtitiklop ako ng mga damit nang marinig ko yon. Ma, ako na lang po ang papasok mag-isa ngayon. Huwag mo na po akong ihatid. Napakurap ako, saka bumaling para makita si Jennifer na nakasuot na ng uniform. Naayos na rin ang kanyang buhok sa isang maayos na ponytail at may blue na hair clip. Pinilit kong umiti. Ha? Anong sabi mo? Anak, ihahatid na kita. Bakit naman ayaw mo? Ngumiti siya pabalik at ngayon ay mas may kumpiyansa. Ako na po ang papasok mag-isa ngayon. Kaya ko na po. Huwag ka na po mag-alala, Ma. Hindi po ako magpapakamatay sa daan. Nanikip ang dibdib ko. Anak naman, baka mahirap, baka malayo. Huwag mo na siguro. Ihahatid kita. Ma, mahina pero banayan niyang putol habang lumalapit sa akin. Alam ko na po ang daan at hindi na po ako baby. Tama siya. Hindi na nga siya baby, pero nag-aalala ako palagi. Kahit sinabi na sa akin na bahagya ng umaayos ang kanyang kalagayan, hindi pa rin nawala sa akin ang takot. Baka bigla niyang maisip at mahuli ako ng dating. Ayokong maramdaman iyon. At hindi pa ako handa. Pwede ba akong sumunod sa likod mo? Susunod ako. Hindi kita ihahatid para hindi ka mahiya. Tumawa siya at hinawakan ang magkabila kong kamay. Mama, hindi naman po ako nahihiya. Masaya po ako na ihahatid niyo ako pero gusto ko pong maging matapang sa pagkakataong to. Alam ko po na lagi kayong nag-aalala sa akin.
Na baka ulitin ko po ang ginawa ko noon. Pero mama, tama ka po kasi. Hindi ko po nakita na maganda pa ang buhay. Hindi ko po agad nakita na may mga plano pa po sa akin si Lord. Ma, salamat po sa palaging pagtabi sa akin. Pero kaya ko na pong lumakad mag-isa ngayon. Nanikip ang dibdib ko. Namuo ang aking mga luha, pero pinigilan ko lang iyon. Natatakot ako pero magtitiwala ako kay Jennifer. Na baka nga tama sila na tuluyan ng nakaahon ang aking anak. Tumayo ako para ayusin ang blouse ni Jennifer. Sige, pero promise mo sa akin, dahan-dahan lang sa pagtawid, text mo ako kapag nasa gate ka na. Tumango naman ito at napangiti. Opo, promise po. Nangako ako na hindi ko siya susundan, kaya kahit punong-puno ako ng pag-aalala, hihintayin ko na lang siyang makauwi. Pagdating sa gate, hinawakan niya ang lock pero agad siyang natigilan. Labis ang aking pagtataka nang bumalik ang aking anak. Mama! Bigla na lang niya akong sinugod ng yakap. I love you, Mama. Salamat po, Ma, sa hindi pagsuko sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon habang yakap siya. Pero masayang masaya ako na bumalik na si Jennifer. Alam ko sa pagkakataong yon, sigurado ako na maayos na ang aking anak. Simula ng araw na yon, ipinagpatuloy ko ang aking buhay sa paraang alam kong makakaya ko nang gawin. Lahat ng mga panghihinayang ko noon, hindi ko na masyadong binalikan pa. Mas nag-focus na lang ako sa mga bagay na magagawa ko ngayon para sa sarili ko at para sa mga anak ko. Pero sa kabila ng pagbangon, alam ko rin naman na may mga taong mawawala sa akin. Tatay naman, huwag ka namang ganyan. Umiiyak kong sabi sa kanya habang naghihingalo. Sol, hindi ko na kaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Palagi mong tatandaan na hindi ka kabiguan, anak. Patuloy kang lumaban sa buhay. Para sa sarili mo at para sa mga anak mo, Sol. Masaya akong naging bahagi ng bawat tagumpay ng buhay mo. Mas lalo akong naiyak sa mga sinabi ni tatay. Lahat ng ginawa niya, parang bumalik lahat sa aking balintataw. Kung pwede lang hindi matapos ang buhay ng isang tao, kung pwede lang nasama-sama na lang kami habang buhay, kaso alam kong hindi. Hindi ganoon ang realidad ng buhay. Malungkot man kami na wala na si tatay, may bahagi pa rin sa puso ko na masaya. Dahil alam kong nagawa kong maging proud si tatay, na ibigay namin ang buhay na pinapangarap namin para sa kanila ni Nanay Jonah. At katulad ng gusto niya, nagpatuloy kami sa aming mga buhay. Mama, si Duke po, manliligaw ko po. Nahihiyang sabi sa akin ni Jennifer. Ngumiti ang binata at hindi lang si Jennifer ang binigyan ng bulaklak, kundi maging ako. May dala ring mga pagkain. Magandang gabi po. Iginagagala ko po kayong makilala. Napangiti naman ako. Nice to meet you din. Pumasok si Troy na pawisan dahil sa pagbabasketball. Aba! Uy, sino yan? Ate Jennifer, syota mo. Bawal sa akin yan. Kikilatisin ko muna. Napairap naman si Jennifer. Troy, manahimik ka. Mas matanda ako sa'yo. Tumawa naman si Duke. Ayos lang. Okay lang na kilatisin nila ako para malaman nila na mabuti ang intensyon ko sa'yo. Asus, po salita. Masyado kang gwapo. Ate, baka naman babaero yung dala mo. Sabi pa ni Troy. Natawa na lang ako. Inasikaso ko na lang ang mga dala nilang pagkain. Masaya ako na ganun ang pagtrato ni Troy sa atin niya. Hindi man nila kasama si Jerome at may bagong buhay na ang kanyang dating asawa, para bang inako yun ni Troy at parehong maalaga sa kanila. Nagpapasalamat ako na hindi naging katulad ni Jerome ang anak kong si Troy. Habang kumakain kami, pinagmamasdan ko kung paano titigan at alagaan ni Duke si Jennifer. At nakikita ko naman na talagang maingat siya sa aking panganay. Kaya may bahagi sa akin na napapanatag. Hindi kami buong pamilya. Hindi namin naisalba ni Jerome ang pagsasama naming dalawa. Pero okay lang dahil mas maganda naman ang naging kapalit para sa aming lahat. Mas naging okay ang aking mga anak at nakikita kong mas masaya na sila sa mga buhay nila. At bilang isang ina, alam ko na nagtatagumpay din ako sa parteng iyon.
Ang kwento ng buhay ni Sol ay paalala na kahit na parang gumuho na ang buong mundo natin, matuto pa rin sana tayong magpatuloy. Ipinapaalala niya sa atin na ang mga pangarap ay hindi agad namamatay kahit magulo ang buhay, kahit masaktan tayo sa pag-ibig o kahit napunta tayo sa landas na hindi natin plinano. Maaari tayong mapagod pero manatiling matatag. Maaari tayong madapa pero muling babangon. Ipinakita ni Sol na hindi kailanman huli ang magsimulang muli. Bilang ina, kapatid, anak, o isang babaeng natuto ulit kung paano huminga para sa sarili niya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.